Same, pero iba. We are number 1, 6.7 Energy FM Pangga. O wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay, good morning. Hi! Sa magandang morning, baby. Tubing pogging-poggy for today's video. Grabe naman ang pambobola mo. Uy, hindi. Anong gusto mo? Hoy, wala tayong pera. Uy, oo naman. Kakasahod lang natin kahapon. Wala na kagad. Ubus na. Dumaan lang. Dumaan lang. Pero okay lang, at least nakapag-settle na mga kailangan Yes. i-settle. Kaso nga lang ang mahirap ditong isipin, no? Anik! Dumaan lang talaga, dadaan lang talaga ang sahod mo at wala ka ng panggastos. Ay, kasalanan mo yun kung wala kang buffer. Nakakainis. Wala ka bang buffer? Meron naman eh. Ano yung buffer? Ano ba yan? Para sa mga pangga natin hindi nakakaalam, alam ko yun. Parang palusot lang. Siyempre Uy. yung extra. Extra. Oh, di ba? Now you know ha kung ano yung buffer ha. Diba? Yun pala yun. O, importante yun ha, lalo na sa panahon ngayon. Yes, kasi nga naman, 'di ba? Ang dami ng gastusin 'yan, ang dami ng mga bibilhin dapat, no? At syempre ang mahal-mahal na rin naman talaga. Oo, at saka 29 days na lang Pasko na. Grabe, My ang bilis. gosh. Oo. No, isipin mo 26 na ngayon, November 26. Parang kahapon lang kakasimula pa lang ng Nobyembre, pero Parang ngayon kailan patapos na Pangga. Oo nga, tapos papasok na tayo sa December. Nako, next week December na agad. Next Monday, December 2 na agad. Nako! Talaga ba? Magpapasko na. Ayan. Merry Christmas, baby Toby. Ano, parang hindi pa ako handa. Ha, bakit? Wala lang, parang ang bilis-bilis. Nabibilisan ako sa panahon. Siguro kasi adulting. Siguro nga, di Diba? ba? Di katulad dati, no, na talaga nga namang excited na excited ka magpasko di ba? Maga pag December pa lang, mga ngaroling ka na kagad eh. Oo. Ngayon hindi, parang ang bilis, ganun. Siguro nawala yung ano mo, yung pagiging bata mo kasi na-consume ka ng Siguro. ano mo, ng pagiging adult mo and all Oo. the obligations and responsibilities. Ay nako, gaya nga nasabi ni Uncle Ben, no, with great power comes great responsibility. Naisingit mo pa talaga yan, Siyempre, Spider-Man number 1. Diba? Pero at least, kasi every time naman na dumadaan ng isang buong taon, syempre dapat tayong mga Pilipino nag-celebrate tayo niyan. Yes. At Pero imposible namang hindi tayo mag-celebrate niyan. Maaga pa nga lang, September pa nga lang, nakasabit na yung mga Christmas lights. yes, tama. Diba? Ang dami na, hindi pa nga sumasapit yung buwan ng mga ng mga patay no, yung araw ng mga patay Oo. meron na kagad Pasko, nag-celebrate Nagpapatugtog na kagad. na agad. Nagpapatugtog na kagad, di ba? Oo. Ang mangyayari diyan, no, pagsapit ng December tsaka October, ayan, Christmas song. Pagsapit ng November 1, ay nako, mga nakakatakot na kanta. Kwentuhan. Yes. Tapos, November 2, Pasko na ulit. Ganun na nangyayari dito sa Pilipinas. Yun nga, ganyan talaga ang cycle. Ay nako, pero kung iisipin mo, no, DJ Lindsay, kanina kasi meron akong pinost na story sa aking Instagram. No? Anek boom. Yung picture mo starting this year. Ay, oh. Grabe, ang dami nang nangyari. Meron na kasing meron kasing hindi naman trend. Kumbaga meron sticker, no, na kung saan nagsasabi doon na mag-post ka ng picture mo nung January this year. Oh. Grabe, pinost ko yun. Okay. Parang naramdaman ko na parang kahapon ko lang to kinuhanan ng picture sa sarili ko. Oo. Ang bilis-bilis ng panahon. Ngayon matatapos na kagad. Magja-January na naman. Oo. Bilis. Oo. Ganyan talaga ang life. Ayaw mo ba na bumilis? Ayoko! Tapusin ko na. Wag! Sinirin mo. Tapusin ko na yung buhay mo. Gusto mo? Next year, 28 na ako. Ano naman? Ayaw. Age is just a number. Ayaw. Uy, kaya nga tapusin ko na yung buhay mo. Ayaw. Diba? Ayaw din. Ikaw gusto mo tapusin ko buhay mo? Hindi naman ako nagre-reklamo about life, no? Talaga? How old are you? Ha? Nasaan ako? Asan na? Anong ginagawa ko dito? Wow! Ano ka, 18 Diba? years old? Ano? Sino ka? Wow! Alden. Nagka-demensya bigla. I'm Alden. Dementia, hindi ko Nice sinabi meeting you. magsinungaling ka. Uy, kala ko ba may dementia ka, di mo ko kilala. Hindi, wag na. Ito Change naman, topic, change topic. Ay, Hoy, nako. congratulations kay Alden, kay Catherine at sa lahat ng bumubuo Yes, ng Hello oo. Love Again, ha? Congrats sa amin. First ever, bakit ka naman nakikisali dyan? Ako yun eh. First ever movie na Filipino na tumabo ng 1 bilyon. Grabe. Grabe. How many days lang yan, DJ Lindsay?
Hindi ako Diba? sure. 2 weeks ba? 2 Wala weeks pa lang yata. ata. Wala pa Wala yata pa atang 2 weeks yan Oo. kasi last November 20 something or Yeah. 17 siya pinalabas ata or 13 pala. 2 Oo. weeks na, 2 weeks. So. Di Naka 2 2 weeks. weeks na. Grabe, tumabo na. Oo. Siguro by now, ano na yan, sobra na sa 1 billion. Oo. Worldwide ba naman? Ang alam ko 1.06 ata or 03. Umabot Billion. na ngayon. Grabe, Oo. di ba? So ayun, ang taas na, ang yaman, magpa-samgyup naman kayo. Grabe, alam mo, hindi lang yan success ni Catherine at ni Alden. Lahat-lahat talaga. Oo. Sa editor, sa lahat ng mga linemans. Men. Linemans talaga. Hindi, may kasunod sana, stuntman, ganyan. Lahat ng mga ganyan. Yan, so, yan. The whole production congratulations. team na lang. Production Okay. team. Hindi kasi maganda yung naiisa-isa mo eh. Kasi Actually, parang tama, di ba? may honor yung trabaho nila. Kasi una sa lahat, no, ako, nag-edit din naman talaga ako. Oo. Nag-prods din ako. Oo. Ayun, ang hirap-hirap mag-produce ng Napakahirap. ganyan. Ang hirap mag-shoot, ang hirap mag-edit, di ba? Siyempre, dapat yung pasok na pasok din naman talaga sa taste ng inyong director. Kumuha na lang ng permit sa iba't ibang parte ng mundo. Diyos ko, Napakahirap na Canada. nun. Diba? Grabe. Oo. Alam mo, kumuha ko dati ng permit sa Pasig. Oo. Hirap na ako nun eh. Pero hindi pa naman si Mayor Vico Soto yung mayor noon, nung time na yun. Mahirap talaga. Oo, mahirap kumuha ng permit. Grabe. Ang daming mga reviews, ganyan. Oo. Daming mga kailangan tanungin, kailangan i-accomplish, ganyan. Oo, So, nakailang balikan ako dun. Lahat ng bumubuo ng Hello Love Again. Yes. Kala mo part tayo nun? Part ako nun. Ako si Alden eh. Bakit tayo nagtitake? Hindi kasi sobrang pride nating mga Pinoy yan. Yes, tama kayo dyan. Oo. Kaya naman tangkilikin pa rin natin ang sariling atin, di ba? Wag natin yung kakalimutan. Oo. Okay? Though maganda rin naman yung napoproduce ng ibang bansa, no? Korean, Thailand, at tag dito, US, di ba? True. Pero tangkilikin pa rin natin yung sariling atin, di ba? Wag natin Yes. yung kakalimutan. Aha. Pride natin yan. Yes. Hmm. Sa bansa na ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo ngayon. Di ba? Yun muna ang ating parang piece of pie. Ang Piece of dami cake. kong nababalitaan ngayon sa TikTok, sa Facebook, no? Grabe. Ang gulo-gulo, man. Wow. Dito na lang kayo makinig sa Energy FM para laging good vibes. Oo, sabi sa inyo, makikita nyo pa si DJ Lensay na napakaganda. At syempre, pati si Baby Toby na napaka-pogi. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Pag kino-compliment kita, kino-compliment mo rin ako. Feeling ko nakabili ka na ng pulbo mo Oo, bago nga eh. Eto, No. baka naman. Di ba? Oo, lagi po akong may supply niyan sa akin, di ba? Fresh na ako ngayon, by the way. Di ba? Di na katulad nung dati na haggard, di ba? Yes. Anong problema mo ngayon? Problema ngayon ay etong ating sender. Yes. DJ Lensay. Kasi nga naman itong ating sender ay hindi daw siya pinili dahil hindi daw siya mayaman. Ay, oo. Siguro isa na rin yun sa reason, no? Ang sabi niya dito ay meron daw siyang taong gusto. Pero nga dahil nga daw hindi pa daw siya ganun kakaya, di ba? Or may kaya, di ba? Or stable, no? Ang nangyari, hindi niya daw maibigay yung mga gusto ng kanyang gusto sa buhay. Kaya naman etong gusto niya na babae, nagkaroon ng jowang iba na anak ng mayaman. So ngayon, parang etong si Guy, no, itong ating sender, ay na-reject siya ng dahil siguro sa pera. Yun ang pagkakasabi niya, ha? Pagkakasabi niya, hindi ko sinabi na yun yung dahilan, okay? Yun yung pagkakasabi Yun yung niya. feeling niya. Na-reject siya dahil wala siyang pepe. So yun, para sa akin, tingin mo ba yun ba talaga ang dahilan kung bakit siya na-reject? Teka lang, tawagan ko siya. Siguro kasi, no, may Hello? chance. Siguro nga naman kasi may chance na yun din naman talaga. Or etong si girl, natrato din ng tama ng ibang tao. Nagkataon lang talaga ng anak ng mayaman. Naniniwala ako, Baby Toby, na bago pa man din mamporma ang mga lalaki sa mga babae, alam na ng mga babae kung sinong gusto nila. It doesn't matter kung mas pogi ka, mas mayaman ka. Kasi what if yun lang yung kaya mong ibigay, 'di ba? It will never be enough kung meron talagang ibang hanap itong babae. 'Di ba? Kung meron talagang siyang ibang gusto na, wala ka nang magagawa kahit gaano ka pa kayaman. Unless gold digger yung babae. Ayun, unless nga lang. Bakit oo. kasi 'di ba, bakit magiging sukatan yung yaman? Well, kanya-kanyang trip naman 'yan, 'di ba? Kung gusto niyo ng mayaman, pogi, 'di ba? May Scotch Brite sa dibdib. Wow, So, Scotch Brite sa dibdib. yung Paano ba yun? Teka, yung Scotch Brite sa dibdib. yung
umalbon yung dibdib at saka yung chan. Okay. Ganon. Alam ko Mas Scotch Brite. Diyos ko, literal na Scotch Scotch Brite yung nasa isip ko. Oo. So, depende naman yan. Pero kasi ako naniniwala nga ako na, halimbawa, ikaw at saka may isa pang lalaki na pumoporma sa akin, kahit hindi ninyo sabihin kung ano yung status ninyo, alam ko na agad kung sinong gusto ko. May ganon. So, hindi nyo kailangan magpasiklab. So, hindi ka lang talaga gusto, yun lang yun. Siguro nga, no? Kasi nga naman kapag gusto mo talaga yung tao, no? Regardless ng kanyang estado sa buhay, no? Pipiliin mo siya na ipursu ka. Ganon. Kasi ako naniniwala ko, ha? Oo. Kasi kapag ikaw, kahit na gaano mo siya gusto i-pursue, no? Kung papayagan ka niya or kung i-ekis ka niya dun sa ano na yun, sa pag-pursue na yun, wala ka na magagawa, di ba? Kahit na napagod ng intention mo sa kanya, yung pursue talaga, di ba? Kung hindi ikaw yung gusto, di wala, ekis. At saka, kahit nga hindi ka man-pursue, kung gusto ka nung babae, kusa yan, patay na patay sa deads na dead sa'yo yan. Di ba? Kaso nga hindi ikaw. Oo, hindi talaga ikaw. Mas Kaya, pinili yung isa. minsan ng mga lalaki may ganyan Naghahanap kayo ng lusot para lang masabi na nireject niya ako kasi hindi ako masyadong mayaman. Tapos, ang blame tuloy sa babae. Di ba tuloy ang magiging isipan, ay, gold digger pala yung niligawan mo na yun. So, kami yung negative. Well, pero ang katotohanan ng buhay is, hindi lang talaga kita gusto ba't kailangan mo pang gumawa ng mga ganyang hypothesis? Issue na lang, issue. Issue. Hypothesis. Bakit hypothesis? Ano yung scientific method? Ito science, experiment. Diba? Ba't kailangan gumawa ng ganyang issue? Hindi simple lang, hindi ka pinili kasi hindi ka gusto. So sa mga lalaki na hindi pinipili, huwag na kayong gumagawa ng issue. O kapag tayo ang hindi pinili, tanggapin na lang natin yung sarili natin, di ba? Natalo tayo Tsaka Natalo shut sa up. laban. Di ba? Shut up. Huwag na lang kayo magkwento-kwento ng kung ano-ano pa. So true. Lalo na yung mga lalaki nagpo-post pa sa social media, di ba? Yung mga memes na na patama ganito ganyan. Di ba tigil-tigilan niyo na 'yon, no? Para kayong mga bata. Hindi nakakatulong yan. Hindi nakakagwapo 'yan, di ba? Hindi nakakatulong sa pag-move on nyo. Sa true. At saka mas maganda, Baby Toby, yung nabasted ka ng discreet lang. Tapos, Actually. di ba? Yung tipong nanligaw ka, tapos hindi ka pinili, di okay, shut up ka na lang. Wala nang makakaalam. Unless ipagkalat ng babae. Pero ikaw on your side, di ba, mas gentleman tingnan kung hindi ka magsasalita about it. Yes, so just Diba? move on na lang, di ba? Kimkimin mo na lang yung sakit, di ba? Kimkimin mo na lang yung rason kung bakit hindi kayo nag-work. So Ganun. true. Di ba? Yan ang tunay na lalaki. Kaya tuloy, ako, I feel bad tuloy. Naisip ko tuloy na baka gold digger yung babae. Pero pwede nga kasi na sinabi lang yun, hindi kasi ako mayaman Kasi nga, ano ba yun, gumagawa ng issue, gumagawa ng something na pag-uusapan. Pero syempre, hindi rin naman natin pwedeng itago na may chance din naman na may pagkaganon yung babae. Kasi tayo naguhula-hula lang naman tayo dito So, oo. By chance lang naman yung ating pwedeng sabihin dito, di ba? May chance din naman talaga na kaya niya napili itong lalaking to na anak ng mayaman is because of money. Din naman. Baka lang naman, di ba? May chance lang din naman. Pero bakit napaka-negative naman nun pag Yun yun yung nga. inisip mo? Di pwede namang isipin na hindi talagang swak sila, bagay sila kasi alam mo yun, parang nagmamatch sila ng mga interest, ganyan. Tapos, grabe din naman yung effort ng lalaki, grabe matagal na sila alam mo yun, mahal nilang isa't isa. Yan kasi yung mahirap sa mga babae. Ano yun? Hindi naman to negative, ha? Hindi ko sabihin yung negative to, ha? Gora. Ang nangyayari kasi, nakikita lang na negative kapag sumama kayo sa mayaman. Yun nga. Unang-una, inasnap, iisipin ka agad ng ibang tao, ay, mayaman tong lalaki. Oo. Kaya sumama to, ginawa niya to. Etong babae, gusto ng easy life. Oo. Kaya, nagjowa ng mayaman. Ganon. Again, trip-trip lang yan. Di namin kasalanan na pakahampas lupa kayo. Hindi, diba? Ano naman talagang mangyayari kung 'di ba kung yun talaga yung batayan at kung gusto ng babae ng magiging prinsesa siya at ayaw niya magdildil ng asin, ayaw niyang mag-ulam ng putik. Ulam naman ng putik. Ayaw niyang paglaruan ng putik, ganyan. So, alam mo yan, kanya-kanyang trip talaga siya, Baby Toby. At syempre, wala naman tayong magagawa kung doon niya na-found yung love, di ba? Nakita yung love, di ba? Totoo ka dyan. Kasi kung nakita niya doon sa taong yun, yung bagay na hindi niya nakita dito sa taong nanliligaw sa kanya ng una, di ba? Ba't niya papipiliin to, di ba? Kaya naman tayo nagpapaka-choosy, di ba? Kapag single tayo, di ba? Oo. Kapag tayo ay single, naghahanap tayo ng partner natin sa habang buhay, is para
pakisamahan natin para magustuhan natin ng sobra-sobra. Kaya nga I love you di ba? Diba? I love you means lahat mahal na mahal mo sa kanya. Lahat ng katangian niya gustong gusto mo. At Di ba? saka, Hindi lang yung isa. Baby Toby, again, kanya-kanyang trip. Kung yun yung kailangan ng babae, nung time na yon, tapos yun yung nakita niyang lusot para maging okay sa life, wala na tayong pakialam dun. Tama. 'Di ba? Kasi kung magmamahalan man sila in the end, di good for them. Kung hindi mag-work out, better luck next time. Yes. Pero wag na natin dawdawan yung issue nila. Wag natin dawdawan yung relasyon nila. At ikaw, shut up ka dyan. Sabihin mo pang mayaman kasi yun, kaya hindi ako yung pinili. Mas pinili yun eh. Pero alam mo, ito para sa akin kung ikaw ay hindi pa mayaman, no? Nag-struggle ka pa sa buhay mo, no? Hindi ka pa stable, no? Gawin mo yung motivation. True. 'Di ba? Huwag mo lang gawin siyang negative yung babae, no? Gawin mo lang siyang motivation sa sarili mo na sige, isipin mo na na kaya hindi ka pinili dahil sa pera, 'di ba? Ngayon, gawin mo siyang motivation na kung saan mag-grow yung sarili mo. Tulungan mong mag-grow yung sarili mo para nang sa ganoon maging stable ka na. At para sa iyo hindi na maulit yung ganyang bagay na pinili yung iba dahil sa pera, 'di ba? Gawin mo para mag-grow ka lang naman, 'di ba? Para yumaman, maging stable ka. And at the same time, makakuha ka ng taong mamahalin mo ng lubos-lubusan. Or, Baby Toby. Or, Hanap ka ng ka-level mo. uy, 'Di ba? pwede rin yun, isa rin yun. 'Di ba? Kasi babe, tama yung sinabi ni Baby Toby, pero hindi kasi lahat ng tao ganyan yung nagsistrive, yung ginagawang impluwensya o ginagawang ano tawag doon? Motivation. Instrument and motivation, yung tawag dito yung kanilang Experience. past, yung experience nila. May mga tao na hindi ko siya magiging match kasi mataas siya. So hanap ako ng ka-level ko. This way magiging happy kami kasi level lang kami. At the same time, sabay kayong yayaman. Sabay kayong uunlad, 'di ba? May Diba? mga kilala akong ganyan, Baby Toby. Yung hindi na nila hinangad na magkaroon ng supermodel na jowa or sobrang pogi, sobrang alam mo yun, fit, sobrang macho na lalaki. Kasi gusto nila yung level nila, yung makakatawanan nila sa humor na level nila. Yung, kumbaga yung brainwaves nila, match. Same, Oo. pero iba. Wow. Diba? Naisingit mo yan, Hindi nga, 'di ba? So depende sa iyo 'yan kung gagawin mo nga, Yes. 'di ba? Ang gusto mong instrument of life yung yung naging experience mo or maging lesson sa iyo 'yan. Yun. Diba? Mm-mm. Maging lesson sa iyo na hanapin yung match mo. Tama ka dyan, DJ Lensay. Ang talino mo. Ikaw din. Talaga ba? 'Di ba? Tama ba? Hindi, Ay, ano nako. lang 'yan, basic lang para sa atin lang. Para sa ating mga dyan, taong single, nako. Kung napapagdadaanan nyo rin tong napagdaanan ng ating sender, nako. Siguro alam nyo na rin ang inyong gagawin, no? At True. mamili na lang kayo. Kung gusto nyo siyang maging motivation or hindi naman kaya, maging aral mismo sa inyo. Dahil bawat experience, positive man yan or negative, meron tayong natututunan. True. Diba? True. Panis. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nasama at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwede nyong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Alright. So, for our next song, here's a song from Boyzone titled Everyday I Love You. Ayan, araw-araw, mahal na mahal kita. Kaso, hindi mo ako pinili. May bawi sa dulo. Siyempre, ganun talaga. Yeah. Nako, tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 1. 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo